Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Wreck-It Ralph. Halina't simulan na natin. Habang naglalaro ka ng video games, palagi mong ginagampanan ang papel ng isang bayani at gustong-gusto mong talunin ang kontrabida. Pero naisip mo na ba kung ano ang nararamdaman ng kawawang kontrabida na hindi naman pinili ang papel niya? Isa sa mga kontrabidang iyon ay si Ralph. Parte siya ng isang larong tinatawag na Fix It Felix. Ang trabaho ni Ralph ay sirain ang gusali, at si Felix, ang mabuting lalaki, ang nag-aayos nito gamit ang mahiwagang martilyo na minana niya sa kanyang ama. 3 dekada na niyang ginagawa ang trabahong ito. Maswerte na lamang siya at patuloy pa ring sikat ang Fix It Felix sa arcade, hindi tulad ng ibang laro na pinatay na lang matapos ang ilang taon. Sa kabila nito, nakararanas ng depresyon si Ralph. Si Felix ay tumatanggap ng medalya para sa kanyang trabaho at mahal siya ng mga Nicelander na nakatira sa gusali. Samantalang si Ralph, kahit mahusay niyang nagagampanan ang kanyang tungkulin, puro galit at pagtanggi lang ang nakukuha niya. Kapag nagsasara na ang arcade, lahat ng karakter sa laro ay nagpupunta sa kani-kanilang pahingahan. Si Felix at ang mga Nicelander ay naninirahan sa bagong ayos na gusali, habang si Ralph ay natutulog lang sa tumpok ng mga hollow blocks. Sa wakas, inilabas ni Ralph ang saloobin niya sa isang pulong ng mga kontrabida na tinatawag na Bad Guy Affirmation, na ginanap sa arena ni Pac-Man. Tinanong niya ang ibang kontrabida kung bakit hindi sila pwedeng mangarap magkaroon ng kaibigan ng medalya o kahit isang piraso ng cake. Sinabi ng ibang kontrabida na itigil na niya ang pangangarap ng imposibleng bagay, at tinapos na nila ang pulong. Bumalik si Ralph sa sarili niyang laro at napansin niyang may party para sa ika-30 anibersaryo ng laro. Ngunit hindi siya inimbitahan. Pati ang ibang karakter mula sa ibang laro ay nandoon, pero si Ralph, na isa sa pangunahing karakter ng laro, ay hindi man lang naisipan imbitahan. Pumasok siya at magalang na sinabi ang kagustuhang makisali at matikman ang cake. Hindi alam ni Felix kung paano siya tatanggihan kaya pinapasok niya si Ralph. Ngunit walang natuwa sa kanyang presensya. Lumapit siya sa cake at nakita na ang figure niya ay nakalagay sa sahig na may putik, habang ang iba ay nakatayo sa tuktok ng gusali. Kinuha niya ang sarili niyang figuran at inilagay sa bubong, ngunit sinabi ng may-ari ng gusali na si Jean na wala ng espasyo para sa kanya dahil si Felix dapat ang nasa taas para tumanggap ng medalya. Nainis si Ralph at tinanong kung sisibog ba ang buong universo kung bigyan naman siya ng kaunting pagpapahalaga at isang medalya kahit minsan lang. Sumagot si Jean na hinding-hindi siya makakakuha ng medalya dahil isa siyang kontrabida. Nagalit si Ralph at sinira ang cake. Pagkatapos ay naghamon siya, makakakuha siya ng medalya para sa sarili niya. Umalis siya at naglakbay sa ibang mga laro para makahanap ng medalya. May nagsabi sa kanya na subukan ang Lost and Found at pumayag naman siya. Hindi man siya nakahanap ng medalya, nakilala naman niya ang isang karakter mula sa larong Hero's Duty. Pagod na ang karakter sa pagiging bayani na araw-araw ay lumalaban sa mga cyborgs kapalit lang ng isang mumurahing medalya. Nang marinig ni Ralph ang salitang medalya, agad siyang pumalit sa bayani at pumasok sa laro. Mas syempre, wala siyang karanasan at seryoso ang labanan sa larong ito. Kapag namatay si Ralph sa labas ng sarili niyang laro, hindi na siya makakabuhay muli. Sa kabila ng panganib, naglaro siya pero hindi sinasadyang harangan ang pangunahing karakter. Pinagalitan siya ng leader ng laro na si Sergeant Calhoun dahil lumabag siya sa mga patakaran ng laro, at pinabalik ang lahat sa simula. Samantala, sa Fix It Felix, napagtanto ng mga Nicelander kung gaano kahalaga si Ralph, at walang silbi ang laro kung wala siya. Nagreklamo ang isang customer, kaya nilagyan ng out of order na karatula ang laro. Kapag hindi ito naayos agad, tuluyan itong papatayin at mawawalan ng trabaho ang lahat ng karakter. Kinuha ni Felix ang responsibilidad na ibalik si Ralph at pumasok sa Hero's Duty. Habang papunta pa lang si Felix, tinayanan ni Ralph ang lahat para marating ang tore kung saan may medalya. Matagumpay niyang nakuha ito at napaluha sa tuwa. Sa kasamaang palad, napatungan niya ang itlog ng isang cyborg. Inatake siya at nagising ang ibang cyborgs. Sinubukan niyang tumakas sakay ng isang jet ngunit sinundan siya ng insekto. Lumipad sila papunta sa ibang laro at aksidenteng napunta sa larong Sugar Rush. Bumagsak siya sa kagubatan ng mga candy at naiwan ang medalya sa isang mataas na sanga. Dito niya nakilala ang batang babae na si Vanellope na makulit at maraming tanong. Napansin ni Vanellope ang medalya at gusto niya itong kunin. Sinubukan siyang pigilan ni Ralph pero mas mabilis ang bata at nanakaw ang medalya. Ipinaliwanag ni Ralph kung gaano kahalaga sa kanya ang medalya pero walang awa si Vanellope at tumakas.
Samantala, handa na si Calhoun na pumasok sa Sugar Rush dahil ang Saibog ay parang virus, sinisira nito ang larong pinapasukan. Kapag natapos nito ang Sugar Rush, lilipat ito sa ibang laro at pwedeng ikasira ng buong arcade. Hindi sanay si Felix sa ganitong misyon, pero siya ang may pananagutan sa kalat ni Ralph. Kaya pinayagan siyang sumama ni Calhoun. Sa Sugar Rush, inanunsyo ng hari na si King Candy ang bagong karera. Ang bayad para makasali ay isang gintong barya na nakukuha lang kung mananalo sa nakaraang karera. Bilang isang glitch, hindi pinapayagan si Vanellope na sumali, kaya ninakaw niya ang medalya ni Ralph at ginamit ito bilang pekeng barya. Nakapasok siya, pero ikinahihiya siya ng ibang manlalaro. Sinundan siya ni Ralph ngunit nahuli ng mga gwardya at ipinrisinte kay King Candy. Agad siyang nakilala ng hari at pinauuwi sa sarili niyang laro, ngunit tumanggi si Ralph hanggat hindi niya nababawi ang medalya. Pero ginamit na ito bilang bayad, at tanging ang mananalo lang sa karera ang makakakuha nito. Tumakas si Ralph mula sa mga gwardya. Nakita niya si Vanellope na inaapi at pinagtatawanan ng ibang manlalaro. Sinira pa nila ang cart na ginawa niya. Naawa si Ralph at sumugod para takutin ang mga bully. Dahil sa nakita niyang lakas at determinasyon ni Ralph na makuha ang medalya, nakipagkasundo si Vanellope. Tutulungan siya ni Ralph na makagawa ng bagong cart, at kapag nanalo siya sa karera, ibibigay niya ang medalya kay Ralph. Wala nang ibang pagpipilian si Ralph kaya pumayag siya. Samantala, nakarating na sina Calhoun at Felix sa Sugar Rush ngunit hindi nila makita si Ralph o ang nakatakas na Saibog. Nag-aalala si Felix na baka matulad si Ralph kay Turbo. Si Turbo ay dating bida sa isang sikat na laro ngunit naingat siya sa kalabang laro kaya pinasok niya ito. Sa huli, parehong tinanggal ang dalawang laro mula sa system. Habang naghahanap, aksidenteng nahulog sina Calhoun at Felix sa kumunoy. Pero nagkaroon ng ideya si Felix. Hiniling niya kay Calhoun na paulit-ulit siyang sampilan sa mukha para patawanin ang mga Laffy-Taffy na candy at magbitin pababa. Gamit ang mahiwagang martilyo, inayos niya ang kanyang mukha at ginamit ang mga candy para makaakyat palabas. Namangha si Calhoun sa kanya, pero wala silang panahon para sa romansa. Kailangan nilang mahuli ang Saibog bago ito makapangitlog. Samantala, si Ralph at Vanellope ay pumasok sa factory ng mga cart at gumawa ng bagong cart. Nilagyan pa nila ito ng kanilang mga pangalan, na nagpatibay pa sa kanilang pagkakaibigan. Nang malaman ni King Candy kung nasaan si Vanellope, agad siyang nagtungo roon para hulihin siya. Sa gulat ni Ralph, hindi pala marunong magmaneho si Vanellope kaya kinailangan niyang hilahin ang kotse palabas ng factory. Sinabihan siya ni Vanellope na magmaneho papunta sa isang kakaibang bundok at doon sila biglang nag-teleport. Sa loob, may malaking pool ng cola na may nakasabit na mga mento sa itaas. Dapat sana'y bonus level ito ng karera pero kinansela. Walang ibang nakakaalam tungkol dito, ngunit natuklasan ito ni Vanellope nang hindi inaasahan. Simula noon, dito na siya nanirahan, mag-isa. Nauunawaan ni Ralph kung gaano kasakit ang nararamdaman niya dahil naranasan niya rin ito. Ngunit mas malala kay Vanellope dahil isa siyang glitch at hindi siya makakaalis sa laro. Nalungkot si Ralph at gustong tuparin ang tanging hiling ni Vanellope, gumawa siya ng racetrack para sa kanya at tinuruan siyang magmaneho. Matutupad na rin ang hiling ni Ralph dahil nakuha na ni King Candy ang medalya mula sa game code at papunta na ito upang isauli ito kay Ralph. Samantala, nahuhulog na ang loob ni Felix kay Calhoun. Palagi niyang pinupuri ang ganda nito at tinatawag siyang Dynamite Girl. Palayaw sa kanya ng dating kasintahan niya bago ito napatay ng Saibog sa araw mismo ng kanilang kasal. Naalala ni Calhoun ang masaklap niyang alaala kaya tinaboy niya si Felix. Dahil sa pagkatanggihan, nagdesisyon si Felix na hanapin si Ralph mag-isa. Nakarating siya sa kastilyo at tinanong si Sour Bill tungkol kay Ralph. Akala ni Sour Bill na isa ring banta si Felix kaya ikinulong siya sa piitan. Natapos na nina Ralph at Vanellope ang pagsasanay at lumabas na sila ng bundok. Bumalik si Vanellope para kunin ang isang bagay habang si Ralph ay naghintay sa labas. Dumating si King Candy at ibinigay kay Ralph ang medalya. Ipinaliwanag niya na hindi siya masamang tao, pero bilang pinuno ng laro, kailangan niyang gumawa ng mahihirap na desisyon. Ang hindi pagpapakasali kay Vanellope sa karera ay para sa kanyang kaligtasan. Kapag nanalo siya, lalabas siya sa avatar screen at maaaring piliin ng mga manlalaro. Ngunit dahil siya'y nagkakaglitch, maaaring i-report ang laro at tuluyang alisin ito. Ang ibang karakter ay maaaring tumakas sa laro, pero si Vanellope ay hindi, mamamatay siya kasabay ng laro. Nakiusap si King Candy kay Ralph na tulungan siyang iligtas si Vanellope.
Pag-alis niya, sinubukan ni Ralph kausapin si Vanellope pero inunahan siya ng babae para ibigay ang kanyang regalo. Gumawa siya ng medalya para kay Ralph na may nakasulat na, "Ikaw ang aking bayani." Ginawa niya ito para kahit hindi makuha ni Ralph ang tunay na medalya, maalala pa rin niyang bayani siya para kay Vanellope. Nalungkot si Ralph ngunit kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Ipinaliwanag niya ang lahat ngunit napansin ni Vanellope ang gintong medalya at inakalang nakipagkasundo si Ralph kay King Candy. Dahil ayaw makinig ni Vanellope, sinira ni Ralph ang cart upang hindi ito makasali sa karera. Pagkatapos, tahimik siyang bumalik sa sariling laro. Ngunit wala na roon ang lahat dahil papatayin na ang laro. Nagsisi si Ralph sa ginawa niya at inihagis ang medalya sa screen ng console. Napansin niya ang console ng Sugar Rush at may larawan doon ni Vanellope. Bumalik siya sa Sugar Rush at hinuli si Sour Bill. Gusto niyang malaman kung bakit may larawan si Vanellope kung hindi naman daw siya totoong karakter. Dahil sa takot, inamin ni Sour Bill ang totoo, hindi talaga glitch si Vanellope. Si King Candy ang nagbago sa game code para gawin siyang glitch. Kapag nanalo siya, magsisimula ulit ang laro at babalik siya sa dati. Ngunit hindi rin alam ni Sour Bill kung bakit ginawa ito ni King Candy. Kailangan ng itama ni Ralph ang kanyang pagkakamali at kailangan niya si Felix. Pinuntahan niya ito sa piitan at hiniling na ayusin ang cart. Dahil sa naranasang pangungutya, naintindihan na ni Felix ang pakiramdam ng isang kontrabida at pumayag siyang tumulong. Pinalaya nila si Felix, inayos ang cart, at nagplano na makalusot sa karera. Unti-unting nalampasan ni Vanellope ang bawat manlalaro. Maging ang kanyang glitch ay nakatulong para iwasan ang mga kalaban. Sa kasamaang palad, nakapangitlog na ang Cyborg at inatake ang lahat. Tinutulungan ni Calhoun at Felix ang mga karakter na makatakas habang binabantayan ni Ralph ang finish line para kay Vanellope. Si Vanellope ay nakikipagkarera na sa huling manlalaro, si King Candy. Pero nakatulong ulit ang glitch niya para makatakas. Malapit na siyang manalo nang muli siyang salakayin ni King Candy. Dito nabunyag na si King Candy ay si Turbo pala na nagtago sa Sugar Rush. Iniwan ni Ralph ang finish line para iligtas si Vanellope at si Turbo ay nilamon ng isang Cyborg. Lahat ay tumatakas na pero hindi makalampas si Vanellope sa gate. Sinabi niyang iwan na lang siya pero hindi niya kayang mawala ang kaibigang si Ralph. Nagkaroon si Ralph ng ideya at nagmadaling pumunta sa Cola Mountain. Gusto niyang ibagsak ang Mentos para magdulot ng pagsabog na papatay sa mga Cyborg. Ngunit muling bumalik si Turbo na naging mutidong Cyborg. Isinugol ni Ralph ang kanyang buhay para kay Vanellope at tumalon sa bundok. Maaaring mamatay siyang kontrabida sa mata ng iba, pero bayani siya kay Vanellope, at sapat na iyon. Hindi kayang tiisin ni Vanellope na mamatay si Ralph kaya pinaandar niya ang kotse at sinagip ito bago sumabog ang bundok. Nakitang mga Cyborg ang liwanag ng pagsabog at nagliparan papunta roon hanggang sa masunog sila. Inayos ni Felix ang racetrack at finish line. Natapos ni Vanellope ang karera. Nag-restart ang laro at naging prinsesa na si Vanellope. Siya pala ang tunay na pinuno ng laro ngunit binura ni Turbo ang kanyang alaala para maagaw ang kapangyarihan. Gayunpaman, mas gusto ni Vanellope ang karera at pinili niyang maging presidente ng laro sa ilalim ng demokrasya. Gusto niyang manatili si Ralph pero may sarili rin siyang tungkulin. Bumalik si Ralph sa kanyang laro at muli siyang naging wrecker, pero ngayon ay mas maganda na ang pakikitungo sa kanya ng mga kasama. May cake na siya at bahay na matitirhan. Inanyayahan din siya ni Felix na maging best man sa kasal nila ni Calhoun. Sa huli, napatunayan ni Ralph na hindi mo kailangan ng medalya para maging mabuting tao. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.